Amen! Nakatalito para sa ating maikling pamasigla. Alam niyo ba yung kantang Ako ay Isang Pamayanan? Kung gayon ay sabay natin awitin. Ako'y isang pamayanan. Ako'y isang pamayanan. Ako'y isang pamayanan. Ako'y isang pamayanan. La-la-la, sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Sumayaw-sayaw at umindak-indak. Sumayaw-sayaw katulad ng dagat. Okay? Bago kayo upo, ay huli nyo ang mga basura na sa inyong upuan. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Magaling kung wala. Ngayon ay sabay-sabay tayong matuto at tuklasin ang bagong kaalaman na ating tatalakayan ngayon. Ngunit bago yan, ay narito ang mga alitutunin upang maging gabay at manatili ang kaayusan dito sa ating silid-aralan. Ang una ay alamin ang tungkulin bilang mag-aaral at gampanan ng buong husay. Respetuhin ang kapwa mag-aaral, guro at iba pang opisyal ng paaralan. Aktibong makilahok sa talakayan at mga gawain. Laging panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa ating silid-aralan. Ito ang mga alitutunin upang mapanatili natin ang kaayusan. Ngayon, sino ba ang nakaalala sa ating tinalakay ng nakaraang linggo? Binibining Kasido? Tama! Ngayon ay tutuklas tayo sa bagong kaalaman. Ngunit bago yan ay meron akong katanungan bilang pambungan sa ating paksang aaralin. Kung kayo ay bigyan ng isang pagkakataon upang makabuo o makapagbigay ng isang patakaran sa loob ng silid-aralan, ano ito at paano ito makakatulong sa kaayusan ng ating paaralan? Binibining Angelica? Magaling! Ang kanyang tinungkahi ay one-mouth policy, saan kung ang guro ay nagsasalita dito sa harapan, kayo ay makikinig. At kung kayo naman ay sasagot, po rin ay makikinig. Kung meron sasagot sa inyong mga klase, hindi kayo mag-iingay at makinig kayo upang kayo ay sabay-sabay na matuto. Sa araw nito ay tatalakay natin tungkol sa pamamahala ng isang silid-aralan. At ito ang mga layunin natin na dapat natin makamit pagkatapos na talakayan. Pakibasa ng sabay-sabay. Ang una ay natutukoy ang masalik na pamamahala ng silid-aralan. Nakapapakita ng wastong asal at aktibong pakikitungo sa klase. Napahahalagahan ng disiplina at positibong kapaligiran sa pagkatuto. Yun ang ating tatalakayin ngayong araw. Para sa inyo, ano nga ba ang pamamahala ng isang silid-aralan? Kung tayo na ay isang ganap na guro, meron tayong silid na aralan at mga grupo ng mga mag-aaral na dapat nating pamamahalaan. Ang pamamahala ng silid-aralan ay tumutukoy sa paraan ng isang guro kung paano niya pamamahalaan ang isang klase upang ito ay maging maayos, organisado at epektibo ang pagkatuto ng mga bata. Nakakatulong din ito upang makalikha ng kapaligiran na makakatulong at akop sa kanilang pagkatuto at disiplina. Ngayon, meron tayong 5 salid ng pamamahala ng silid-aralan na kailangan matutunan ng isang guro upang gusto niya mapamahala ang isang silid-aralan. Ang una ay pakibasa. Maraming salamat. Ito ang positibong kapaligiran. Ang positibong kapaligiran ay isang klase na may maghiliw at magandang ugnayan sa pagitan ng mag-aaral at guro. Ito ang klase na may respeto, suporta at tiwala sa bawat isa. Kumbaga ipapakita mo sa mga mag-aaral na sila ay tanggap at komportable silang ipahayag ang kanilang mga saloobin o di kaya ang kanilang mga kaalaman hinggil sa talakayan at sa iba't ibang mga aktibidad na sasalihan ng klase. Maaari mo kayong magbigay ng isang positibong kapaligiran, mga halimbawa ng positibong kapaligiran. Binibining Kasibron,
Tama! Ang isang positibong kapaligiran ay ang mga mag-aaral ay meron silang kumpiyansa na ibahagi ang kanilang kaalaman hinggil sa paksa. Gaya nito, tinatanong ko kayo kung ano ang inyong kaalaman at kayo naman ay sumagot. Ito ang nagpapakita na merong positibong kapaligiran ang ating silid-aralan. Ang bawat isa ay magkakaibigan, nagtutulungan upang sila ay sabay-sabay na matuto. Maliwanag ba? Ang pangalawa ay pamamahala ng asal. Para sa inyo, bilang isang guro, kung kayo ay masilid ng guro sa balang araw, paano nyo ba pamamahalaan ang asal ng inyong mga mag-aaral? Ginoong Balderas? Tama! Maaari kayong magbigay ng mga alituntunin sapagkat ang pamamahala ng asal ay tumutukoy sa paraan ng guro sa paggabay, pagkontrol sa iba't ibang pag-uugali ng mga mag-aaral sa loob ng klase upang mapanatili ang kaayusan sapagkat hindi naman natin alam na positibo lahat ng mga kanilang pag-uugali. Meron din mga negatibong pag-uugali kaya dapat natin itong kontrolin, gabayan upang mapanatili ang kanilang pagkakaintindihan, kaayusan at pagkakaunawaan. Meron ba kayong ibang halimbawa ng pamamahala ng asal? Binibining Zuniega? Magaling! Ang pamamahala ng asal ay maaari din kung meron siyang maling ginawa ay iyong pagsabihan. Hindi ito parusahan, kundi pagsabihan mo siya kung ano ang kanilang maling gawa upang ito ay kanya makontrol at maiwasan ang hindi pagkaunawaan sa hinaharap. Malinaw ba? Ngayon, dito naman tayo sa pangatlong salitang pamamahala ng isang silid-aralan. Pakibasa nga, Ginoong Balderas. Maraming salamat. Motibasyon ng mag-aaral. Ito ay magbibigay inspirasyon at dahilan ng mga mag-aaral upang sila ay matutong mabuti. Kung sa Ingles pa ito ay motivation. Imo-motivate mo ang isang mag-aaral upang mahikayat siya na sumali at hikayatin siya na makibahagi sa kanyang opinyon o di kaya kaalaman hinggil sa paksang tinatalakay. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng motibasyon ng mag-aaral sa isang silid-aralan? Binibining niyo dito? Magaling! Maaaring isang guro ay magbigay ng gantimpala o di kaya ay magbigay siya ng mga papuri ng salita upang ang isang mag-aaral ay mahikayat na mas mapagbutihin pa niya ang kanyang pag-aaral kung sa susunod ay meron naman siyang gantimpala galing sa kanyang guro. At hindi kaya ang motibasyon ng mag-aaral ay gagamit ng isang guro ng mga makabagong paraan ng pagtuturo upang sila ay kaya na sumali sa iyong klase at mag-participate o kaya partisipasyon sa kanilang pag-aaral dahil motivated ang isang mag-aaral, meron siyang kooperasyon at meron siyang interes na matuto. Makakatulong din ito upang mas mapataas ang grades ng mga mag-aaral at mas lalo pang mapataas ang antas ng kanilang pagkatuto. Naintindihan ba? Ngayon, dadapo naman tayo sa pang-apat na salit na pamamahala ng silid-aralan. Pakibasa. Maraming salamat. Ito ay partisipasyon sa talakayan. Ito ang aktibong pakikilahok ng mag-aaral sa talakayan ng bawat araw. Kapag motivated, kasi ang motivation ay mayroon siyang interes. Kapag mayroon siyang interes sa isang paksa o sa isang pag-aaralan nila sa isang araw, ay mayroon siyang partisipasyon. Kung baga ang isang estudyante ay mag-participate, makilahok, aktibong makilahok sa isang paksang talatalakay ng meron siyang partisipasyon sa bawat paksang tinatalakay ng isang guro. Hinihikayat ang mag-aaral na magtanong, sumagot o magbahagi ng kanyang opinyon o di kaya mga kaalaman hinggil sa paksang tinatalakay. Mas mapapaunlad nito ang pag-aaral niya pag-unawa sa isang paksa at papalalim ang kanyang pagkatuto at higit sa lahat, mapataas ang kanyang antas na pagkatuto.
guro. Maaaring kaya ito ang isang mag-aral. Pinapaunlad nito ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Halimbawa, kung ang isang guro ay magbibigay ng pangkatang gawain kung saan ay may pamantayan sa pagmarka ng kanilang gawain. Halimbawa, ito ay ang kooperasyon, partisipasyon, kung saan hinihikayat ang mag-aaral na mag-cooperate, mag-participate, at makikita nito upang makipag-ugnayan at makipag-usap sila sa kanilang mga kagrupo sa isang pangkatang gawain upang matapos nilang dali ang isang gawain na inaatas ng kanilang guro. Yun ang partisipasyon sa talakayan. Ngayon ay dito naman tayo sa panghuli. Ito ay ang disiplina. Para sa inyo, ano nga ba ang disiplina ng guro sa kanyang mga mag-aaral? Binibining kataal, meron ka pag-iiyak? Magaling! Ang isang disiplina ay ang pagkontrol sa pag-uugali ng mga mag-aaral. Maaari itong ginagawa ng guro upang panatili ang kaayusan ng isang silid-aralan. Ang disiplina ay hindi isang parusa. Ito ay pagtutuwid sa mga maling gawain at mas pinapataas nito, pinapalakas ang mga tamang pag-uugali. Ito ang pundasyon ng isang silid-aralan kung saan ay may disiplina ang lahat. Mayroong respeto, tiwala at suporta sa bawat isa nang sa gayon ay manatili ang kaayusan at magandang ugnayan sa pagitan ng guro at ng mga mag-aaral. Yun ang 5 salik ng pamamahala ng isang silid-aralan. Meron ba kayong makatanungan? Wala na? Ito naman tayo sa ating pangkatang gawain sapagkat bawat klase natin ay meron tayo pangkatang gawain. Ngayon hahatiin kayo sa 2 pangkat. Dito ang unang pangkat at dito naman ang pangalawang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng isang salik ng pamamahala ng isang silid-aralan at gagawa ng isang pagsasadula. Ang unang pangkat ay inaatas ko ang disiplina at sa pangalawang pangkat naman ay ang partisipasyon sa talakayan. At bago yan, ay ito ang mga pamantayan sa paggawa ng inyong mga marka. Go. Presentasyon, 20%. Kooperasyon, 20%. Kausayan, 20%. Kabuuan, 60%. Bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto upang makapaghanda at bibigyan ko kayo ng 2 minuto sa pagpresenta dito sa harap. Ngayon, ang oras niyo ay magsimula. Tapos na ang inyong 3 minuto. Tutunghayan natin ang presentasyon ng unang pangkat. Mahusay. Bigyan natin sila ng 3 palakpak at 3 padyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngayon, tutunghayan naman natin ang pangalawang pangkat. Magaling! Sila rin ay mahusay. Bibigyan natin sila ng 2 palakpak at 3 padyak. Ngayon, talaga naiintindihan ninyo ang ating paksang tinatalakay. Meron pa ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ang mga tanong na nakasulat. Bawat tanong ay magbibigay kayo ng sagot ng 1 hanggang 2 pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang makasagot. Ang unang tanong ay ano ang ibig sabihin ng positibong kapaligiran? Pangalawa, magbigay ng halimbawa ng tamang asal. Pangatlo, bakit mahalaga ang motibasyon? Pang-4, ano ang kahalagahan ng partisipasyon sa klase? Pang-5, ano ang naidudulot ng wastong pamamahala ng silid-aralan? Ngayon, ang oras niyo ay nagsimula. Tapos na ang 5 minuto, pakipasa dito sa harap ang inyong mga papel. 1, 2, 3. Okay. Ngayon, kunin ninyo ang inyong kwaderno sa signaturang Pilipino at kopyahin ang akdang aralin.
Gumuhit ng isang silid-aral na may positibong kapaligiran. Iguhit nyo ito sa isang long bond paper at ipasa nyo ito kinabukasan. Tapos na? Ngayon, inanyahan ko ang lahat tumayo para sa ating huling panalangin. Amen. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating klase ngayong araw. Paalam.